Umamin ang chairman ng Dangerous Drugs Board na si Antonio Bebot Villar na sumilalim siya sa stem cell therapy sa isang 5-star hotel. Pero hindi tulad ng kanyang inaasahan, imbes na makabuti sa kanyang kalusugan, naging masama umano ang epekto nito sa kanya. Nagpapatrol si Jing Castañeda. Nagpa-stem cell therapy ang 73 anyos na si Ana at kanyang mister noong isang taon. Isang German doctor ang nagsagawa ng procedure sa isang hotel sa Makati. Halos 2 milyong piso ang kanilang ginastos. Masaya naman daw silang mag-asawa sa naging resulta ng treatment. His white hair became black and he became more energetic. His knee problem, he said he doesn't feel that much pain anymore. It's getting lesser and lesser. Pero kung umubra kina Ana ang stem cell, pumalpak umano ito sa kaso ni Dangerous Drugs Board Chairman Antonio Villar. Sa isang hotel sa Mandaluyong sila nagpa-stem cell therapy ng kanyang misis. German doctor din ang nagsagawa ng procedure at tig 1 milyong piso ang kanilang ibinayad. Hindi nagamot ang diabetes ng kanyang misis at imbis na lumakas siya, kabaliktaran ang nangyari. Namihina ako dati. Nakakalakad ako ng malayo-layo. Ngayon medyo maiksi na lang at nagmadam tumanga pa ako. Pinaiimbestigahan na ng Philippine Medical Association ang pagsasagawa ng stem cell therapy sa mga hotel dahil illegal ito. Death may occur if you are not prepared to meet the emergency condition. Nakasaad sa guidelines na inilabas ng DOH ukol sa stem cell therapy na tanging ang stem cell mula sa tao ang pwedeng gamitin at bawal ang mula sa embryo at hayop. Malinaw din sa guidelines na kailangang aprobado o accredited ng Bioethics Advisory Board ng DOH ang anumang mga pasilidad na magsasagawa ng stem cell therapy. At para matiyak na ligtas ang procedure, kailangang accredited din ng DOH ang mga doktor na itinuturing na eksperto sa stem cell medicine. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino.